bagyo sa labas, atin din babagyuhin ng papuri at pasasalamat. Uulalin natin ang lugar na ito ng pasasalamat sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. There are so many things that we should be thankful. Marami tayong mga bagay na ipinagpapasalamat sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagmamahal sa atin, at higit sa lahat, sa pag-ibig niya na hindi nagmamaliw at napakalawak. Let us praise the Lord, coming from the deepest of our hearts, na atin siyang pupurihin, pasasalamatan. And God is good. God is good all the time. He is so faithful and so great. Sabi dito, ascribe to the Lord, you heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in splendor of His holiness. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as King forever. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Ang Lord natin is powerful, majestic, and He is sovereign. Kaya yung nangyayari dito sa mundong ito, sa atin ngayon, let us be reminded how good and faithful our God is. And to His people, nagbibigay siya ng peace. As we worship, let us seek His presence that is giving peace from the innermost of our hearts. Kaya purihin natin siya. Let us give praise. Ibigay natin. We pour out our praises and worship to our King. Hallelujah. Let us worship our King. Hallelujah. Praise you, Lord. We thank you, Lord. We give you glory and honor. Hallelujah. You deserve all the glory. You deserve to be praised. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will
kami ng papuri at pasasalamat because you deserve to be praised. Let our hearts be filled with the wonder of your love. And with that, magpupuri kami with all our strength, with all our might, with all our soul. Lord, ikaw ang mabigyan ng glory, the glory that is due to your name. Hallelujah. Hallelujah. We crown you King of Kings. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adore you. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation. We will crown you. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, hallelujah, crowned in glory, creation adores you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. In the angels shout His anthem, ever living, godly, holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. In the angels shout His anthem, ever living, godly, adore you. Holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. In the angels shout His anthem, ever living, Hallelujah. We glorify your name, O God. We adore the Lord. We glorify your name, sovereign God. You are all. We magnify your name. We lift you high. We exalt your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. We glorify the name of the Lord. Hallelujah. God, we adore your beautiful name, your awesomeness. Hallelujah. Purihin ka, O Lord, ng lahat ng may labi. Purihin ka, Panginoon, ng lahat ng may lakas. Purihin ka, Panginoon, ng lahat ng may hininga. Father in heaven, we stand in your goodness. We stand amazed of your love, of your amazingness, your faithfulness sa amin. Kaya Panginoon, patuloy kami na mag-worship sa inyo. Lord God, salamat, salamat for this
opportunity, for the freedom you have given us. At lagi niyong pinararamdam sa amin sa kapayapaan, despite of the struggles, sa mga problema, Panginoon, sa lahat ng ito na nangyayari sa aming buhay, mapapurihan ka ng lubusan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, ngayong oras na ito. We will exalt your name, be glorified through our praises. Hallelujah! Purihin ka, O Lord. Deserve mo ito, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O God. Sa iyo, Panginoon namin, ibibigay, i-offer ang lahat ng ito. Ang oras na ito ay sama-sama namin ikaw pupurihin, masasalamatan with all our hearts. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga papuri, pasasalamat at pagdakila sa napakatamis mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Magandang morning po sa ating lahat. Atin muna pong batiin, kumustahin, kamayan ang ating pong mga kapatiran. Hallelujah. Whenever we are together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we are together, His mighty power He will prove. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three are gathered together, He has promised He will be there, and His word will be done. Whenever we are together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we are together, His mighty power He will prove. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His word will be done. Whenever we are together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we are together, His mighty power He will prove. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His word will be done. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His word will be done. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His word will be done. Whenever we agree together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we agree together, His mighty power He will prove. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there, and His word will be done. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi, when two or three join together, there am I in the midst of them. Yan ang sabi ni Jesus Christ. And I believe that the presence of the Lord is in this place. Kaya purihin natin ang God natin. Dahil nandito ang presence ng God ay nandito sa lugar na ito. Naniniwala ako doon. Kaya pupurihin natin ang pinaka-espesyal na bisita natin ngayong oras na ito. Let His presence fill you with love, with joy, with peace. At pupurihin natin siya ngayon ng the best of papuri. Hallelujah! Your light is over me, lighting over me.
Pinupuri ka namin dahil lagi mo'y pinararamdam that you are good, that you are powerful, and you are in control. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for your love from within our souls. Pupurihin ka namin. We will give you what is due to your name. Hallelujah. We glorify your name. We pour out our praises to you. Hallelujah. Hallelujah. You are King, our Lord and Savior. We pour out our praises to you, Lord. Oh,
Oh, the one who never ceases to amaze. Let us pour out. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love on you. I'm pouring out my praise. Hallelujah. We pour it out. Oh God, we offer our praises. Let us light up. I'm pouring out my praise. Hallelujah. So good, so faithful. We glorify your name. We worship you, my love This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Sa mga nangyayari pa lamang po sa ating kapaligiran, titingnan natin, parang mapapasigaw tayo, end na ng world. Parang katapusan na, di ba? Yung moon, namumula, ang mountains, gumuguho, yung mga locust, mga nababalitaan natin, naglalabasa na. Nababasa din na, yung mga nababasa natin sa Bible, parang nagbabalikan na talaga. Nakikita natin niya na. Pati yung mga bagyo, palaki na ng palaki, mga wars, palala na ng palala. Ilan lamang po ang mga yan sa mga strange image na makikita natin sa part ng Bible natin na tinatawag na apocalyptic. Sabi nyo nga, apocalyptic. And while most people think that the biblical word apocalypse means end of the world, iba pala ang ibig sabihin pa ng word na apocalypse. Hindi lang ibig sabihin ng apocalypse ay katapusan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng word na apocalypse at ano nga ba ang dapat nating maging view kapag ka narinig natin ang word na end times or yung word na apocalypse?
Basahin po natin, tayo pong lahat ay tumayo, basahin po natin ang Philippians 2:14-17. Do all things without grumbling or disputing. Holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat po dahil po sa kabila po ng nagbabadya na bagyong parating, Lord, Ikaw pa rin Panginoon ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Ikaw ang dahilan kung bakit kami excited na makinig sa iyong salita. Patuloy ka magpakahayag, kumilos, at ipakita mo sa amin kung sino ka Panginoon. And we know, O God, in your presence we are secured. In your presence there is peace. So Lord, gayon din po ang aming pong pag-alaala sa aming mga kapatid, O God, na madadaanan ng bagyo sa araw na ito. Ang iyong pag-iingat, ang iyong covering, ang iyong power, Panginoon, ang mahayag sa bansang Pilipinas, O God, that despite of the storm, O God, we will remain trusting you. And Lord, your miracles, O God, ay patuloy-patuloy na magiging very evident sa bansa namin ito, O God. Salamat, Lord, sa pakikinig namin ng iyong salita, ang iyong pagkilos, ang iyong pagbabago sa aming puso't isipan, at ang aming faith ay patuloy na lalalim, Panginoon. Sa iyo po ang patuloy na papuri pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Pwede na po tayong umupo. Yes, ang title po ng ating sermon for today ay Apocalypse, a Divine Perspective. Last week, tinuro sa atin ni Pastora ang tungkol sa caught up, sa rapture, na ito ay hindi natin makikita sa Bible, yung word na rapture, pero ito kasi ay nakita sa Latin, which is yung pinakaunang mga naging Bible nung dati, kaya yung word na rapture ang pinakaginagamit natin. Pero tayo ay dadagitin. At kapag ito na yung mga pinag-uusapan, ito na yung mga preaching, ayan na, mga usapan, nakakakaba na, nakakatakot na, or iba-iba yung ating nararamdaman. When we hear the word apocalypse, the first thing that comes to our mind is end of the world. Ang una pumapasok sa isip natin ay katapusan na ng mundo. Ang nai-imagine natin ay mga lindol, baha, death, mga kamatayan, yung mga strange things. Ang dami yung naglalabasan, mga may alien daw sa tubig, ano pa, kung ano-ano. Tapos ang weird na, palakas ng palakas. Parang papuntang chaotic. Lahat, no? Kung dati yung bagyo, hindi ganun kalalakas. Ngayon, grabe na. Yung mga storm, even in the US, grabe yung lakas. Pinakamalakas daw na natalang bagyo yung sa Florida recently. At yung mga init ng panahon, yung pagbabago, like recently, nag-snow sa UAE. Di ba? Parang, ito na yung mga nangyayari. At parang pumapasok agad sa isip natin, hala, magugunaw na ang mundo. Well, this Greek word apocalypse actually has a different and more exact meaning. Kung atin siyang mas titingnan or ang ating magiging filter ay yung biblical way of approaching this word. Yung biblical literature and styles of writing, makikita natin, pag ito yung ating naging basehan, iba pala ang meaning ng apocalypse. That is the reason why we have different reactions or iba-iba yung ating mga feelings toward the word apocalypse. Ang Bible po ay isang compilation of books with different literary styles. Merong poetry, mga tula. Sa Bible po, may mga narratives. Minsan magbabasa tayo, may discourse. Minsan nagbabasa tayo ng prophecy, tapos may makikita tayong mga apocalyptic literature. Or magbabasa tayo tula, yung binabasa natin, poetry, pero within the poetry, meron mga apocalyptic literature din. Ano ba yung apocalyptic literature at paano ba natin babasahin at uunawain itong mga ganitong mga parts ng Bible natin kapag na-encounter natin sila. At kapag tayo ba ay nagbabasa ng Bible, ano dapat yung nararamdaman natin? Should it be fear? Should it be anger? Should it be joy or hope? So apocalypse, kung hindi end of the world ang meaning nito, ano ang ibig sabihin ng salitang apocalypse? Meron po ako mga ifa-flash na image, tapos parang ganito kasi yung apocalypse pagka tinignan natin ng Bible. Ano nakikita niyo po dyan?
Elephant. Tanong ko po sa inyo, ilan ang paa ng elephant diyan? Kaya niyong bilangin? 5, nagiging 4, nagiging 5. Di ba? Parang nakakalito. Hindi natin masabi ilan nga ba talaga ang paa ng elephant. Di ba? May magsasabing 4, may magsasabing 5. But this one is, ano yan? Isa siyang optical illusion. At hindi natin masabi agad kung ano talaga. Kasi nga, dinesign yan para lituhin ang ating brain. Kasi tayo ay nakawire na yung brain natin with our expectations. That we expect na ang paa ng animal like elephant ay 4. So pagka nakita natin ganyan ang design, nalilito tayo. Ganyan ang nangyayari because we already have our own expectations. Yan, ano pong nakikita nyo? May baby na pag malayuan, pero ang totoong picture na yan, merong 2 nakatayo sa may lake ba yan, tas may puno, pero may image ng baby tayong makikita, di ba? Ano po nakikita nyo? Anong unang nakita nyo? Di ba? May nagsabing rabbit, may nagsasabing duck. Iba-iba. Ayan, anong nakikita nyo? Batang babaeng nakatalikod or matandang babae na nakatagilid? May nakakakita ng batang babae nakatalikod, may nakakakita ng matandang babae. So iba-iba tayo ng nakikita. Kasi nga may mga sarili tayong mga wiring ng brain natin na iba-iba ang approach natin. Ano nakikita nyo? 2 babae. I-try nyo pong squint ang mata nyo. Liitan nyo yung mata nyo, yung lumiliit na parang lumalabo. Anong nakita nyo? May isang malaking mukha. Next slide. Squint nyo. Anong nakikita nyo muna habang malaking mata nyo? Babae. Try nyo liitan ulit ang mata nyo. Squint nyo ulit. Nagiging lalaki. Di ba? And next? Ano nakikita nyo? O, di ba? Si Jesus. Yan ba talaga ang mukha ni Jesus? Sure na kayo? Di ba? Meron tayong expectations at meron na agad tayong judgment. Si Jesus yan. Though hindi pa naman natin nakita si Jesus, parang iba makikita 3 babae na nagdi-drinks, pero pag in-squint nyo ulit ang inyong mga mata, isang muka ng lalaki ang makikita natin. Na mag-a-assume tayo, si Jesus! Akala natin si Jesus na agad. Yan. Apocalypse is a Greek word that means to uncover or reveal. Sabi nyo nga, uncover? Reveal. An apocalypse is when you suddenly see the true nature of something na hindi mo nakikita noon. Pero ngayon, wow, na-reveal na. Kasi nga, hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay the way that they really are. May mga bagay na ang tingin natin ay ganito, pero dahil ng ating mga original na mga judgment, yung ating kinagisnan, nag-iiba ang pananaw natin sa ibang mga bagay. Ang ginagawa natin kasi, we start to develop familiar ways of seeing the world that can limit or blur our vision. Sa halip na makita natin ang tunay na ibig sabihin na nangyayari sa paligid natin, hindi natin maunawaan madalas kasi may tela. Parang may tela. Yung telang yun yung ating mga kinagis ng mindsets, yung ating kinalakhan na belief, ito yung kinalakhan ko, ito yung sinabi ng magulang ko, ito yung pagpilipino, ito yung mga paniniwala. Kaya hindi agad natin maunawa na nangyayari kasi nga meron na tayong original or former understanding about the things going on in our surroundings. Di ba? Pag tinignan natin ang mga bagay-bagay, meron na tayo agad judgment natin. Kaya hindi natin maaninag at makita dahil yun ang nakatakip sa ating mga mata. Ngayon po, sa Bible po, an apocalypse is when God pulls back that curtain, yung curtain ay binubuksan ng Diyos, yung tela na nakahara ay binubuksan ng Diyos. Ang tawag po doon ay apocalypse. Binubuksan ng Diyos to show someone kung ano talaga ang nangyayari sa mundo from a divine perspective. To show someone what really is going on from a divine perspective. So nagkakaroon tayo ng pananaw ng God. Yung pananaw ng God, yung view ng God sa mga nangyayari sa buhay natin, nagiging view na din natin.
Kung dati lagi tayong problemado, taranta, or hirap na hirap intindihin na nangyayari because ang Diyos ay na-reveal sa ating buhay, nare-reveal na din sa ating buhay yung kung paano makita ng Diyos ang mga bagay-bagay, kung paano makita ng Diyos ang mga tao sa paligid mo. Na kapag may problema, you can smile because you know that God is in control. You know that God is doing something. Let's take a look at Isaiah the prophet. Nung bigla siyang nag-transport sa vision niya, bigla siyang nasa ibang lugar na. Nandun siya sa God's throne room, sa God's temple, which was described as a bridge of heaven and earth. And ang God nagbigay ng divine perspective kay Isaiah tungkol sa Israel, sa past ng Israel, yung present, and their future. Di ba si Isaiah, matatandaan natin yung siya ay nagka-vision na pinakita ng God or nire-remind ng God. Ganon din po ang mga prophecies noon. Nire-remind ng God ang isang prophet kung ano sila noon, ang Israel, anong nangyayari ngayon, at pag nagpatuloy yan, ito ang mangyayari sa future. At kapag na-experience ni Isaiah yung apocalypse na yon, ang nangyari ay na-challenge siya na gumawa, na-challenge siya na magpatuloy. At anong sabi niya sa God? Here I am, send me. When God is revealed or when God is revealing something sa ating buhay, may mangyayari sa atin. Kikilos at kikilos tayo. And we experience apocalypse or yung pagbubukas ng isang curtain at nakikita natin ang isang sitwasyon, we start to recognize kung anong ginagawa ng God. At nagkakaroon tayo ng urge, Lord, I wanna be part of that movement. I wanna be part of that vision. At gagalaw ako. Because God is revealing things to us with a purpose. Kaya niya pinakita sa iyo, kaya niya nire-reveal sa iyo mga bagay-bagay is because He will use you. Amen? Si Pablo, si Apostle Paul, sino ba siya noon? Siya ay isang persecutor of Jesus. Siya ay nagpa-persecute ng mga followers si Jesus Christ. But habang siya ay nasa isang biyahe, siya ay tinigil sa kanyang daan at nakita niya sa isang vision si Jesus Christ Himself at kinausap siya. Doon sa moment ng apocalypse ni Paul, na-realize niya na ang kinakalaban niya pala ay ang tao na magiging pinakasentro ng kanyang buhay, na the rest of his life ay siya na ang ipapamuhay niya, na makukulong siya para sa taong yon, na mamamatay siya para sa taong yon, at magiging head siya ng mga church para sa taong yon. And from then on, ang kanyang buhay ay nabago, nag-iba. When we experience apocalypse, there will be a change of life. Because we start to understand kung ano ang plano ng Diyos. So itong apocalypse na ito, they give people a heavenly perspective on earthly situation. Kung may problema para sa mga taong walang connection kay Jesus Christ, ang gulo, katapusan na talaga ng mundo. Diba? Pero tayo na nakakonect kay Jesus Christ at alam natin ang pagkilos ng Holy Spirit, we see kung ano ang message ng God sa mga nangyayari sa buhay natin. Amen? Hindi tayo clueless. Tayo ay punong-puno ng kaalaman and aware tayo because of the Holy Spirit and because of the Word of God na may ginagawa siya. Yung story po na Isaiah na yon at ni Paul ay nagpapakita kung paano nila na-experience ang apocalypse. But in the Bible, there are actually whole section in some books kung saan yung mga prophet, dinidescribe nila yung extended apocalyptic dreams and visions ay kanilang kinekwento. Itong mga section na ito ng Bible ay tinatawag na apocalyptic literature. Sabi niyo nga, apocalyptic literature. At pag nabasa or na-encounter natin sa Bible ang mga apocalyptic literature, ito yung para mga hula tungkol sa future. Or ito yung mga tungkol sa pag binasa natin tungkol sa mga apoy na umuulan, or mga baha, mga dilubyo na nangyayari sa mundo, or mga something na hindi natin maintindihan. Those are apocalyptic literature. Yung mga dreams and visions, yan po. And kung ma-encounter natin ito sa Bible, nakakapaganto ng kilay. Kasi anong ibig sabihin nito? Di ba? Minsan nagbabasa tayo ng Bible, bit may ganon. Bit may mga ganong itsura, hindi natin maintindihan kasi hindi naman natin na-experience dito sa mundo. They are filled with strange images. Tingnan natin si Daniel. Sa Daniel 7:2-9. Babasahin ko po sa inyo yung kanyang vision.
In my vision at night, I looked, and there before me were the four winds of heaven, churning up the great sea. Four great beasts, each different from others, came out of the sea. The first was like a lion, and it had the wings of an eagle. It watched until its wings were torn off, and it was lifted from the ground so that it stood on 2 feet like a human being. And the mind of a human was given to it. And there before me was a second beast, which looked like a bear. It was raised up on one of its side, and it had 3 ribs in its mouth between each teeth. Marong tadyang sa kanyang bibig, sa ngipin. Ang hirap intindihin. It was told, "Get up and eat your fill of flesh." After that I looked, and there before me was another beast, one that looked like a leopard, and on its back it had 4 wings like those of a bird. This beast had 4 heads, and it was given authority to rule. After that, in my vision at night, I looked, and there before me was a 4th beast, terrifying and frightening and very powerful. It had large iron teeth. It crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. It was different from all the former beasts, and it had 10 horns. While I was thinking about the horns, there before me was another horn, a little one, which came up among them, and 3 of the first horns were uprooted before it. This horn had eyes like the eyes of a human being, and a mouth that spoke boastfully. As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was as white as snow. The hair of his head was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. Dito, nakita ni Daniel ang ferocious beast, yung mga nakakatakot na beast, lumalabas sa dagat, sa isang madilim na dagat. Itong mga beast na ito, they are crushing people on the land, pumapatay violently, and then a character called a Son of Man is exalted to rule the world. Di ba pag nabasa natin itong section na ito sa Bible, nakakalito. Ang hirap intindihin, kahit yung image pa lang ng angel, pag kinikwento sa Bible, ganito daw itsura, na may mga mata, buong katawan. Ano to? Ano itsura? Hindi ko pa to nakikita ever. So pag nag-i-imagine tayo, talagang wow! Grabe, nakakatakot at nakakapangilabot kasi yung kakainin daw lahat ng mga tao sa mundo, papatayin. Apocalyptic literature is written in a poetic, imaginative style, and it is packed with symbolism. Puro mga symbols. Ang tanong, paano natin malalaman ang meaning ng mga symbols na yun? Lord, yung mga symbols na yun, hindi ko rin maintindihan. Anong ibig sabihin? Saan siya kumokonek? The answer is, mag-aral ng the rest of the Bible, the entirety of the Bible. Ang apocalyptic imagery po ay nakabase sa biblical designs or yung patterns na nagsimula pa lang sa Genesis, ay dun pa lang makikita na natin na merong pattern na ang writers ng Bible or ang Holy Spirit, let's say, ang God. When He wrote the Bible, may pattern siyang sinusunod. Kaya meron laging mga favorite numbers daw ang God na 40, 7, tapos pag 7, may ganitong meaning. Pag 40, problems or pagka ina-associate lagi pag nabasa natin or kapag ka yung ganitong image like dagat, anong ibig sabihin? Or dry land, anong ibig sabihin? The word chaotic sea. Sa first sentence pa lang ng Bible, makikita na natin sa Genesis na ang God ang nagpaamo, pero di niya totally inalis yung chaotic sea. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng order. Magulo, maalon, puro daw chaos. Kaya sa mga susunod na writings ng books natin, pag nakita natin ang Psalms or yung mga apocalyptic na mga literatures pa na mababasa natin, pag sinabing stormy waters, pag sinabing sea, lagi siyang nakakonect sa danger. Lagi siyang nakakonect sa problema, chaos, or kaguluhan. And lagi kapag ka may ganong gulo, i-compare, kunwari, si David, para sabihin niya na magulo ang buhay ko, hindi niya isusulat na magulo ang buhay ko. Ang sasabihin niya, I am in the middle of a chaotic sea. Para mas may feelings, para mas maganda.
It becomes an image of danger, death, and cosmic chaos. Kaya pag sa Bible, nabasa natin yung sea, laging nakadikit siya sa problema. So yun yung design or pattern na sinusunod. Genesis 1:1-2, in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was chaos and waste. Darkness was on the surface of the deep, and the Ruach Elohim, or the Spirit of God, was hovering over the surface of the water. Yun namang dry land po, na sa creation, nababasa din natin, lumabas ang dry lands. Which, yung picture na yun parang from chaos, nagkaroon ng kaayusan, tapos lumabas ang mga dry lands. So, napipicture na siya sa Bible, sa entirety of the Bible, pag nakita natin, or yung na-encounter natin yung words na dry land, lagi siyang from chaos, magkakaroon. From problem, merong dry land, merong order. Magkakaroon ng kaayusan. Kikilos ang Lord, may blessing ang Lord, may promise ang Lord. There is a dry land. Ibig sabihin, ay, may gagawin ang Lord. Kumikilos ang Lord. Diba? Tapos ang land na yon, nandun din ang beast, yung mga create ng God na mga animals, at tayo, humans, na dapat mag-oversee. Pero kung tuloy-tuloy nating mababasa ang book of the Bible, ang humans, simula kay Adam and Eve, na-deceive sila ng beast. And then, yung mga humans, nag-start na mag-act ng violence, nagulo. Diba? Because of sin, chain reaction of sins came in. May patayan, may murder, may sexual sin, bad governance, mga nag-fall ang mga kings, power struggle, injustices, nagpasukan na, sa mga anak pa lamang ni Adam and Eve, nagpatayan na, di ba? Yung mga sunod-sunod na mangyayari, puro nakaguluhan. Sometimes sa Bible, a prophet will tell us what those symbols mean. Kagaya nung kay Daniel, pagbabasahin po natin tuloy-tuloy, in-explain po. We were told that those beasts symbolize violent human kingdoms na may dadating na mga kingdoms na magre-reign over Israel at sila ay parang sasakupin. So yun ang ibig sabihin. Pero madalas, expected na po ng authors ng mga Bible, ng mga books sa Bible, na alam na ng readers kung anong ibig sabihin ng mga imagery na yon. Kasi nasa history nila, nasa culture nila, yung kapag sinabing dagat, gets na nila na about problem to. Pag sinabing beast, about pagbagsak ng human, 'di ba? Pag sinabing ganito na word, alam na nila ang ibig sabihin. Kaya nilang i-trace yung images na yon through the biblical stories, through their history, para malaman ang kahulugan ng mga symbols na ginagamit. Kaya kung hindi mo intentionally inaaral ang Word of God, you might just interpret and take these images literally or incorrectly. Minsan, ang nasa isip natin ay yun na talagang itsura na yun. Pero, yun pala ay symbol lang, kaya hindi natin siya pwedeng i-take literally. May mga words sa Bible that we should take literally, and merong mga words sa Bible that we shouldn't take literally. And we should be able to know by studying the Bible in its entirety. Kinakailangan nag-aaral ng Bible. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-aral ka naman. Kaya hindi mo alam ang mararamdaman, di ba? Minsan ka na nga, hindi ka na nga uma-attend the discipleship, hindi ka pa nagba-Bible study, hindi ka pa nagdi-devotion, minsan ka nang umattend, tapos sa attend pa, ang preaching ay about revelation, ayan, nginig na nginig ka, takot na takot ka, hindi mo alam ang gagawin kasi hindi ka aware sa language or yung pinaka-lingo ng Bible. Hindi ka aware sa design ng Bible, kaya iba ang iyong emotion. Bakit itong mga ito very hopeful? Ako takot na takot. Kasi hindi mo kilala ang nagsulat ng Bible. Kaya kinakailangan mag-aral. So this apocalyptic literature is very much connected sa biblical narratives. Yung mga kwento sa Egypt, kung paano sila tumakas, kung paano sila pinalaya ng God. Pag ginagamit ulit yung mga image, kahit yung pagpunas ng dugo sa pinto sa Egypt, ganun din yung ginawa ng God nung si Jesus ay namatay, kinakailangan ipunas ang dugo. Or parang preparation sa gagawin ni Jesus. Di ba? Sobrang ganda kasi sobrang tagal ng mga pag-iita ng mga books, hindi sila makakakilala, hindi sila makakaano-ano ang lalayo, pero they are giving us one unified story. Di ba? And all of the stories in the Bible is giving us Jesus Christ.
at yung salvation at plano ng God sa atin. Nakabase sa mga apocalyptic literature sa mga pinagdaanan ng Israelita, mostly sa kanilang journey when they were going out of Egypt. Now, tingnan natin ang last book ng Bible, which is isang buong book ng Apocalypse, ang Revelation. So sa Bible po, may mga section lang. Oh, this part is an Apocalypse kasi biglang nag-prophesy si Isaiah tungkol sa future Apocalypse. Or para siyang, hindi mo kinakailangan mong nitnitin yung mga salita para maunawaan. That's an Apocalypse. But merong isang book sa Bible na isang buong book ng Apocalypse, and that is the book of Revelation. It begins with John, the visionary, na na-transport sa God's throne room ulit, where he sees the risen Jesus as the exalted King of the world. Pero si Jesus, he was depicted as a bloody lamb. Doon sa Revelation, pag nabasa natin, si Jesus ay duguan, or isa siyang tupa na duguan. So it is a design pattern at pinapakita dito na si Jesus is the sacrificial lamb from Israel's Passover, nung doon pa man sa Egypt, yung Passover from the Day of Atonement. Yung nangyari sa Egypt na para ma-spare yung bawat bahay ng angel of death, na dadaan daw ang angel of death at ang lahat ng may dugo, ang bahay ay hindi mamamatay yung mga panganay. So, dati kinakwento ni Pastora, tanda ko nung bata ako, na-imagine ko talaga na si angel of death naglalakad sa gitna ng Egypt, mga bahay daw, na maririnig daw talaga noong time na yon, kasi sabi din ng mga researchers, na kada bahay, kasi nagbanta si Moses, na mamamatay ang lahat ng panganay. Pag dumaan ang angel of death, patay lahat ng walang dugo, hindi sumunod ang mga taga-Egypt. Ang lahat daw ng bahay, unti-unti daw nagsisigawan, naglalakad din daw yung sigaw kasi nakikita nila unti-unting na, hindi ko alam kung paano namamatay, kung may sumabog ba or basta na nang natumba, ewan. Pero grabe no, pati panganay ng mga hayop, lahat basta panganay ay namatay. Ganon ka, takot yung pangyayari. Kaya ganon din kalaki yung image na yon, laging nire-remind sa Israelita sa Bible, kahit hanggang sa time ni Jesus. Kaya pag narinig natin yung papahiran, ito yung pagpapatawad. Laging yun yung image. No? And He gave His life for the sins of the world. Ito yung pinapakita ni Jesus na image dun sa Revelation. Pagkatapos ito, nakita ni John ng isang ultimate na beast, na isang dragon. Yan. Isang spiritual power na nag-e-energize or nag-e-encourage ng violent sa mga earthly empires, na yun daw mga leaders ng world ay magiging violent, magpapatay ng lahat ng mga followers ni Jesus Christ. Pero pagbabasahin natin ang Book of Revelation, nakakapangilabot kasi dahil ng mga cosmic distraction, yung violence, pagka i-preach atin ni Pastora sa mga susunod na linggo, pati yung mga sukat ng kung gaano kalaki yung mga babagsak, nakakapangilabot. Siguro na, nyo na dati na may sukat pa na ang lalaki. Nung bata ako parang, may magsusurvive pa sa ganung sitwasyon. Pero ang mangyayari talagang ang gulo-gulo. Kaya tayo, takot na takot. Ayaw kong maiwan. Di ba? Ayaw kong maiwan dito. Gusto ko kasama ko sa rapture kasi pagka kuha sa atin ni Jesus Christ, kasi nga, gusto ko din yun, parang nagme-make sense din na pag sinabi tayong asin, tayo nagpre-preserve ng earth. Na habang nandito tayo, hindi pa makapasok ang lahat ng distraction. Because the presence of God is in us, yung chaotic, hindi makapasok. Di ba? Pero pag tayo nandun na, diyan na papasok lahat ng chaos and problem. Kung mababasa natin ang Book of Revelation, there are 7 part cycles of God's judgment. Makikita natin mga 7 seals, 7 lamps, yan. 7 trumpets, at isa rin siyang design pattern that connects together the stories of the flood, yung 10 plagues sa Egypt, yung exile sa Babylon, at madami pang iba. Kaya pag nagbabasa tayo ng Revelation, parang mareremind tayo, parang nabasa ko na to, parang ganito din yung nangyari dati. Inuulit, kasi nga,
yun yung design ng God sa Bible. Ito po yung mga moments na ang mga tao or tayong lahat, hindi pala tayong lahat, tayo ay dinala ng Diyos. Ang mga tao ay, kumbaga dito sa mundo, nag-unleash na yung grabing violence and death dito sa world na parang ang God, ibinigay na ang mundo sa self-destruction. Hinayaan na yung self-destruction. Because nga, wala na, na-rapture na eh. So, pasok na yung self-destruction ng mundo. Parang ang picture na pinapakita nito ay ang reversal ng creation in Genesis. Na kung sa Genesis, from chaos, nagka-order, lumabas ang lupa, nagka-animals, naging maayos, let there be light, ang ganda. Pero, sa Revelation, ang nangyayari from maganda, unti-unting bumabalik. Reversal of creation. Sabi niyo nga, reversal. Pabalik. Parang hinihigop. It's like God allowing the world and humans to sink back to darkness and disorder. Kaya ang napapansin natin, palala ng palala talaga ang mundo. Napapansin niyo? Palala ng palala ang mga nangyayari. Palala ng palala ang mga bagyo, ang lindol, at ang kapaligiran natin ay parang it's not getting parang wala, hindi na aayos. Hindi siya sa paganda, pero sa pasama. Nakakabagabag siya kung ating iisipin, pero ganito paulit-ulit ang nangyayari noon pa man sa Bible. Hanggang ngayon at paulit-ulit na mangyayari as we move toward the end. These apocalyptic writings were designed by God for us to relate to. And the way it was written, ito ay timeless. That's why kahit anong generation pwedeng makarelate at pwedeng mag-reflect dito sa mga sinusulat sa Bible. Na kahit siya ay written for the Israelites, tayo, we still see these things going on around us. We still can relate kasi ganito ka-powerful ang Word ng God. Kaya kinakailangan natin maging maingat sa pagbabasa at sa pag-i-interpret ng Word of God. At kung paano natin i-relate sa ating buhay ang mga nangyayari sa paligid natin. Kasi kadalasan, basta may mangyaring bago, agad-agad hanap tayo kung ano nangyayari. Pero paano ba dapat natin i-interpret ang mga nangyayari? At paano natin i-connect yung nangyayari sa labas sa nangyayari sa mundo sa loob ng Biblia? Diba, nagkaroon ng pandemic, mayroong mga wars, may mga violence, yung mga catastrophic events. Yun nga, palala na ng palala ang lahat. Na nare-remind tayo about this reversal of creation. At parang masasabi natin na end of the world na nga. Katapusan na nga, pabalik na nga si Jesus, di ba? Tuwing may mangyayaring kakaiba, padating na nga si Jesus, di ba? Biglang nagiging trending. Noong nagka-pandemic, trending, padating na si Jesus. Pagka nagkakalindol, padating na si Jesus. The interesting thing about this is that every generation will experience this point of trying to determine. Talagang trinatry nating i-determine na end of times. Kaya tayo, bawat may mangyari, ito na ba yun? Ito na ba yung sign? Ito na ba yung iniintay namin? Kasi nag-a-anticipate tayo ng second coming. At sa lahat na nangyayari, hina-highlight natin na may Jesus Christ na babalik para sa atin. Is it a bad thing? Masama ba yun? Hindi. For me, okay lang yun, maganda yun, na dinesign talaga tayo ng God or yung mga nangyayari sa paligid natin to create fervor, na parang yung faith natin mas lumalakas, nare-remind tayo na may babalik na Jesus Christ, na sa halip na tayo manghina, tayo ay nagkakaroon ng pag-asa, lalo na mga followers ni Jesus Christ. Kaya after every storms, after every chaotic things na nangyayari sa ating mga buhay, meron tayong pag-asa. Hindi tayo mga praning. Tanungin mo nga katabi mo, praning ka ba? At it should also establish and intensify the hope. Kapag ka tayo ay nagbabasa or nakaka-experience sa mga ganitong bagay, na-establish dapat at na-intensify ay pag-asa. Sa bawat isa sa atin, na despite ng mga chaotic things na nangyayari sa paligid natin, may assurance tayo na sa ending, alam natin na sinasabi sa Bible na victorious ang ating God. Amen?
Amen! Palakpakan po natin ang ating Lord. Sa ending ng lahat ng iyan, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na magre-reign. Kaya hindi tayo praning, hindi tayo takot, hindi tayo nangangamba. Kasi alam ko na sa ending ng lahat ng to, panalo ang Diyos. Oo, batuhan dito ng mga bomba kung saan-saan, agawan ng mga territory, di ba? Bagyo dyan, tornado dyan, lindol, sabog ng bulkan, na parang ang bulkan nating Taal, parang unlimited, walang tigil, walang tapos. Pero we know that in the end, our God is a victorious God. Hallelujah. At gaya nga po ng sabi ko kanina, kinakailangan nating maging very, very heedful and extra, extra careful. Maganda naman po na hina-highlight nitong problema ang pagdating ng Panginoong Jesus. But our response should be influenced by the Holy Spirit and our knowledge of the Word of God. Kaya kinakailangan natin, we need to be responsible. Sabihin mo nga, responsible. Sabi po sa Matthew 24:11, and many false prophets will arise and lead many astray. Sa Bible po, there are 453 prophecies in the Bible about the coming of Jesus. Sa Bible, 453 ang sinasabing prophecies about sa pagdating ni Jesus Christ. 196 of those 453 ay tungkol sa first coming ni Jesus Christ, yung pagkapanganak ni Jesus Christ. At na-fulfill po yon yung unang coming ni Jesus Christ. 196 ang sinabi, 196 din ang na-fulfill hanggang sa nung si Jesus Christ ay pinako sa krus. Fulfilled lahat, tapos, kompleto. So meron pang, kung merong 453 at 196 na ang fulfilled, meron pang natitirang 297 257 prophecies para sa second coming naman ni Jesus Christ. Ang problema sa ating mga Kristiyano, mas madami pa tayong alam na prophecies na galing sa mga napanood natin sa Facebook, napanood natin sa YouTube. At kahit ako'y talagang amazed din minsan. Ang galing no, yung Simpsons, alam niyo yung palabas? Sobrang nangyayari, sobrang kamukha nung cartoon, yung mga nangyayari sa future at mga mangyayari. Wow, sinabi ito nung cartoon na mangyayari. Pero ang problema sa atin kasi, amazed tayo sa mga nangyayari. Or kung ano-anong parang bagsak ang mga panga natin pag nakakita tayo ng mga video sa YouTube. I-share pa natin sa mga GC. Pero yung mga prophecies sa Bible, alam mo ba? Yung mga prophecies sa Bible, yung the Bible itself, inaaral mo ba? Kaya ang bilis natin mag-fall, ang bilis natin bumagsak kasi hindi natin alam ang Bible pero kilalang kilala natin yung mga napapanood natin sa media. Amen? Hindi natin alam. Magbasa ka muna ng Bible bago ka maniwala sa kung ano-ano sa labas. Sabi mo magbasa! Magbasa! Di ba? Kadalas, lalo na ngayon, that, provided na sa screen natin ang Bible, ang binabasa na lang natin. Yung sa bahay natin, minsan tamad na tamad tayo kasi nagbabasa tayo, yung mga nagse-cellphone dyan tuwing may nag-pre-preach. Akala mo Bible ang inaano, pero yung pala, pag may lumabas na notification, agad na nadadala, di ba? Ang hirap. Kinakailangan alam natin ang Word of God. Sa totoo lang, yung natitirang 257 na prophecies about the second coming of Jesus Christ, sapat na yun. Aralin natin ang Word of God bago tayo mag-share ng mga fake news. Amen? We have to be responsible kasi buhay ng ibang tao ang nakasalalay sa ating mga response at approach sa ganitong mga occurring events. Anything na mag-viral, anong sasabihin? Ultimong mga 3 bibing kanta, nagiging 666 na agad. Anything na marinig natin na at sumisikat, anything na mapanood natin sa TV, lalagyan natin ng conspiracy theory. Wow! May mga gagawa pa ng video na i-connect kung saan-saan. Ipipilit, i-compute ang mga numbers. Ipipilit, idikit yung nangyayari sa mundo sa nasa Bible. We are so fond of these mysterious things na nakikita natin sa labas. Kaya ang pagiging Kristiyano natin, nagiging subject for ridicule. Pinagtatawanan tayo at hindi tayo
seryoso. Kaya yung sinasabing pag Kristiyano parang baliw, ay parang baliw na nga talaga kasi parang lahat kino-compute. Naku, parating na talaga si Jesus Christ. Magbasa ka muna ng Bible bago ka maniwala sa mga kung ano-anong nakikita natin sa YouTube at saka Facebook. Diba? Ang bilis ng access natin sa mga ganito. Basta nakita natin na may .com sa dulo, akala natin legit at pwede natin pagkatiwalaan na mukhang balita, akala natin balita na talaga. Pero hindi tayo pwedeng basta-basta maniwala. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo ay marunong kumilatis at mag-aral at tayo ay well-founded ng Word ng God. Amen? Kinakailangan wag nating hayaan na maging katawa-tawa ang pagiging Kristiyano. Amen? Na kahit, di ba nakakatawa at nakakahiya na merong tinatawag na pastor na ngayon ay nililitis dahil ito ang mga ginawa. And before yung mga sinasabi niya, ako ang Diyos, ako ang ganito, ganyan. Di ba parang ano ba yan? Ganito na nangyayari. Kaya dapat maging bold din tayo na sabihin, itong taong to hindi part ng ating samahan. Different tayo sa kanila. Sabihin natin, at hindi natin yan kakampihan. Hindi natin yan, oo nga, tama nga naman ang sinabi ni Pastor doon. Wag! Hanggat maaari, ipapakita natin na iba tayo doon kasi yung testimony natin sirang-sira dahil lang nun. Isang taong yun na hindi naman natin ka-churchmate. Di ba? Nakakahiya. And nakikita natin yung weight ng responsibility natin bilang mga Kristiyano. We need to be ambassadors of truth and order. Amen? Next, we have to be watchful. Sabihin nyo nga, watchful. 1 Thessalonians 5:2 says, "For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Be aware of the things happening around you, but don't be fearful." Kinakailangan maging aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin kasi the day of the Lord is at hand. Darating si Jesus Christ. Kaya kinakailangan watchful ka. Sabi mo nga, watchful. Pero ang pagiging watchful, hindi ibig sabihin ikaw ay praning. Sabi mo, wag kang praning. Ngayon nga na nakabantay ka na lang lahat sa lahat na nangyayari sa paligid mo. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Wala ka nang ginawa sa buhay mo. Tumigil na ang mundo mo. Hindi ka na nagtuloy-tuloy sa buhay. Yes, it will happen. Jesus will come. Nobody knows when, but it will happen. Problema kasi sa atin, we want to take advantage of these signs para masecure natin ang ating place sa rapture. Tayo ay nag-aabang kasi gusto nating masigurado na makakapag-repent ako bago ako kunin ng Lord. Di ba? Parang yun yung hinahabol natin. Kinakailangan kong makapag-repent. Kinakailangan makahingi ako ng tawad. Kaya tayo nag-aabang. Kasi hindi tayo sure sa salvation na meron tayo. At yun yung problema doon sa atin. Hindi natin kinakailangang madala ng mga problemang ito, ng mga pagsubok na ito, kung tayo ay secured sa ating place kay Jesus Christ. Amen? Amen. Meron pang kwento dati na, alam niyo yung mayayaman, kwento din ni Pastora, na narinig ko po, na mayaman na pamilya sa Manila daw, mga Chinese business people, sobrang nila sa rapture, sobrang naging fanatic na ng rapture. At nung narinig nila na darating na si Jesus Christ, pinagbebenta lahat, pinatigil sa pag-aaral ang mga anak, at hanggang ngayon, hindi pa rin nagra-rapture. Di ba? Sayang. Hindi yun ang gusto ni Jesus Christ. Ang daming mga ganitong case na binenta lahat, parating na si Jesus Christ. Palala na ng palala ang mundo. Sige, mag-pray na lang tayo na mag-pray araw-araw, mag-abang tayo na mag-abang, hanggang sa tumigil na ang buhay mo. Hindi yun ang gusto ni Jesus Christ. Nung si Jesus ay nag-ascend sa heaven, doon nag-start ang last days. 2,000 years ago, sinasabi na ng mga apostles na last days na. Tayo, yung mga nauna na sa atin, nag-preach na sila, last days na. At hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga pastor natin, last days na. Diba? At kapag inisip natin na ang word na last days or apocalypse or apocalyptic time ay time period, maiinip ka at madidisappoint ka. Iniisip natin na ang apocalypse ay time period, maiinip tayo talaga kasi ang haba, hindi natin alam ang time.
But when the Bible says that it is the end times, it is all about the assurance in Christ. Pag sinabing end times, darating na si Jesus Christ. Or nire-remind tayo, our God will reign forever. Amen? Amen. Kaya pag may bagyo at sinabing end times na talaga, dapat assuring siya, hindi yung para takutin. Oy, padating na ang Lord, kayo yung mga kayo, mabahala kayo, maiiwan kayo dito. Kinaganyan nyo ang inyong pamilya, di ka? Pero hindi dapat, kinakailangan na maramdaman nila ay magre-reign si Jesus Christ forever. Amen? It all has been predetermined that despite all the things happening around us, we know that Jesus Christ is coming back for you and for me. And in the end, He is still the sovereign Lord of all creation. Amen? Apocalyptic literature is not about giving timelines and speculation. It's all about kung anong mindset ang dapat meron tayo at kung paano tayo mamuhay dito sa gitna or sa ibabaw ng mundong very uncontrollable, very chaotic, pagulo ng pagulo, pasira ng pasira. Sino ka habang nangyayari ang lahat ng yan? Sino ka habang bumabagyo? Nasaan ka habang may parating na problema? Di ba? That is why we also need to be distinctive. Sabi mo nga, distinctive. Distinctive ka as follower of God. We are distinctive. Yung kitang-kita nila, isang tingin pa lang, Christian to. Halatang-halata na born again ka. Isaiah 8:11, the Lord has given me a strong warning not to think like everyone else does. Kinakailangan iba ka mag-isip, iba ka gumalaw, iba kang mamuhay, hindi kagaya ng mundo. Pero mga Kristiyano ngayon, hindi mo na alam kung sino talaga ang Kristiyano. Sa Facebook, pag tinignan mo ang mga Facebook at TikTok ng mga yan, mga kabataan, yung mga sinashare natin, hala, ay ito yung nasa church nakikita ko rin badang ari, tapos nagpapagamit pa, tapos sasayaw-sayaw ng mga gayo, ng tugtog, about kung ano-ano pa ang sayaw, kung ano-ano ang tugtog, hindi chinecheck, mga mura, about sex, about killing. Di ba? Ang mga words na mga ginagamit. And we care less. Wala na tayong pakialam. Kinakailangan natin magpatuloy na manatili sa ating faith, especially now that we are moving towards the end of time. Hindi porket sign na ng end times ang violence, ang mindset natin ay, oo, sadyang ganyan na mangyayari. Ganyan talaga mangyayari. End times na Inaano mo na, ina-embrace mo na, tinatanggap mo na. Ay, sign ng end times yung mga false prophet. Kaya ganyan talaga si kapatid. Mali-mali ang preaching. In-embrace na natin sa church? Hindi. Ay, hindi, ganyan talaga. Okay lang mag-share siya ng mali-mali. End times na kasi. Hindi pwedeng ganun. Kinakailangan we should be distinctive as followers of God. As followers of the Word of God. Sign ng end times, ang pagiging matitigas ang ulo ng mga anak. Sabi, sa end times daw, magiging talagang pasaway ang mga anak. Kaya ikaw sa bahay, hayaan mo na lang lahat. Hindi ka na magtuturo. Hindi mo na i-encourage ang pamilya mo na makinig kay Jesus Christ at mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng idahilan na parating na si Jesus Christ para manatili tayong magulo ang buhay. We should do something. We should still be distinctive. We need to be distinct as Christians. We should still continue living in truth and in the love of God. At ipapamuhay natin ay ang principles ni Jesus Christ. Sa kabila ng magulong mundo, sa kabila ng wars, violence, storms, chaotic events, magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Actually, challenging ito para sa lahat, sa ating mga followers si Jesus Christ. Kasi habang ang mundo ay papunta dun sa sinasabing reversal of creation, lumalaban tayo papunta doon sa glorious na life na pinangako ni Jesus Christ. Na hindi ito ang image na binibigay sa akin ni Jesus Christ. Hindi ako magpapadala dun sa chaotic state.
Lumalaban tayo against sa flow ng mundo, papunta sa reversal of creation, at tayo papunta dun sa perfection. From glory to glory, lumalaban tayo sa hirap ng mundong ito. And it is a challenge. Habang parating tayo ng parating sa dulo, pahirap ng pahirap. At sa ating pag-go against that reversal of creation, that means persecutions, a lot of sacrifices, a lot of pains and struggles just to remain faithful. Pero yes, mananatili tayong faithful. Even though to remain faithful is very hard, pero it is always worth it. Amen? Worth it lahat ng pain, worth it lahat ng mga sacrifices na ibibigay mo, worth it lahat ng mga pangungutya ng mga tao sa paligid mo dahil ang reward mo ay si Jesus Christ. Now, as God allows the world to sink back to the darkness and disorder, we have to remember that in Genesis 1, God overcame darkness and chaos with its light and life. At ganun din ang mangyayari sa Revelation, na after ng chaos, si Jesus Christ, i-overcome niyang muli ang world. And forever, hindi na makakabalik ay ang mga problemang yan. Hindi na makakabalik ang mga sickness na yan. Hindi na makakabalik ang violence na yan dahil dadakgitin tayo ng Diyos. At doon sa kanyang kaharian, He will reign forever. Wala nang corrupt leaders. Wala nang maling judgments because our judge is si Jesus Christ na. So habang papunta tayo sa end of the world, habang ina-approach natin at ina-anticipate natin ang mga mangyayari pa, isipin natin, ito ay simula ng magiging renewed world, renewed kingdom na si Jesus Christ na ang magre-reign. Na tayo, ng mga pinili ng Diyos, kasama niya doon. Pero habang nandito pa tayo, it is very clear that the purpose of the apocalyptic is really to give us a heavenly perspective on our earthly circumstances. Na kahit nandyan ang bagyo, ang laki-laki, mas malaki pa sa bansa natin ang mga dumadating na bagyo, grabe. Pero tayo hopeful. We know that our God is able. Our God is true. Kaya tayo ay mag-focus sa salita ng Diyos. Makinig tayo sa sinasabi ng God sa atin. At maniwala tayo sa sinasabi niya sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Sabi po sa James 5:7-9, tayo pong lahat ay tumayo, basahin po natin. Sabay-sabay. Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives its early and the late rains. So you also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. While we wait, hindi fear, but hope. Kailangan nating magpatuloy. Meron tayong eternal hope in Jesus Christ. Let's pray. Father God in heaven, thank you, O God, dahil sa kabila, O God, ng mga nangyayari sa aming paligid, we know that we have a God who is in control. And you have a very beautiful plan sa mundong ito, O God. And Lord, as followers of Jesus Christ, kami ay mamumuhay ng ina-embody, O God, ang image mo. We will be responsible, we will be watchful, at magiging distinctive ang aming pagiging Kristiyano sa lahat ng aming ginagawa sa aming pamumuhay. God,
Kami po ay mananatili, magtitiwala, at kukuha kami palagi ng lakas sa iyo. So Holy Spirit, continue to guide us. And Lord, patuloy kaming tatayo sa Word of God, magtitiwala, aaralin ito, magbabasa. At sa iyo patuloy na ilalaan namin ang aming oras, ang aming bawat panahon, ang aming bawat hininga, ang bawat minuto ng aming buhay, ay para ikaw ay aming papurihan at dakilain. Salamat, Lord, sa pag-asa na nagmumula sa iyo. Lord, nawa maging contagious ang hope na meron kami. Maging contagious, O God, na yung mga tao sa paligid namin ay makaramdam din, ma-realize din ang hope that we have in you. And they will be able to accept you as well as their Lord and Savior, at mamumuhay din kami na punong-puno ng pag-asa. Hindi takot, hindi pangamba, at hindi kapraningan, O God. Salamat, Lord, sa iyo ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name. Malakay 3:10, dalhin niyong lahat o dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Napakabuti, ika-10 bahagi dalhin sa bahay. At sabi doon ay may pangako, o sabi ng God pala ay test mo in this, kung hindi kibuksan ang mga durungawan. So tuloy ang buhay, parating ang Panginoon, pero mas unang dadating ay yung bagyo. Hallelujah. Pero sabi nga po ng iba, hindi na raw po dadating ang bagyo kasi masama ang panahon. Kaya huwag po kayong mag-alala. Amen po. So, ibigay natin yung buong buo para po sa Panginoon. So, doon po tayo naiiba, doon sa mga hindi nananampalataya. Kasi pagka po hindi mananampalataya, di yung po mga bari-bariya lang, yung sobra lang, ano po. Pero kakaiba naman po yung ginawa ng babaeng balo dahil sabi ng Panginoong Hesus, napansin niya na sa lahat ng nagbigay, silang yung bariya yung ibinigay. Grabe, ano po. Parang nakakahiya yata yun, ano. Pero ang totoo nun, ay na-amaze po ang Panginoon. Dahil, sabi nga niya, yung iba ay nagbigay lamang dahil sobra yon sa kanila, bahagi lamang yon at sobra na yon sa kanila. Pero po yung babae na yon ay ibinigay niya ang buo niyang ikabubuhay. Amen po. Ngayon, sabi po doon sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang magbibigay ng may kagalakan. So yun naman po ay ginagamit sa atin pong mga pagtulong sa mga kapatid. Kaya yun po'y kusang loob po talaga. Ibig sabihin, galing at bukal sa iyong puso. Hindi po pwede nating sabihin, ay pwede naman pala na hindi muna ako magbigay ng ganito dahil sabi, kailangan bukal sa iyong puso. Pag ikaw ay naging Kristiyano, sigurado ako po na lahat ng iyong gagawin ay bukal sa iyong puso. Tama po, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos at ang totoo po niyan, tayo inopera na ng Diyos, binigyan niya ng bagong puso. So siya po yung nagbigay, kaya lahat po ng ating gagawin ay bukal sa ating puso. Amen po ba? Amen. Kaya sabi doon, bakit binanggit yung 2 Corinthians 9:7? Sabi po kasi sa 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Yun po yung sinabi ni Pablo. So tayo po ay pinapasagana ng Diyos para po tayo po ay maraming maitulong. Hindi po para tayo maraming maitago. Kasi sabi nga po
Dito po sa lupo ay minaninirang tanga. Ano po, kaya kung itinago natin ang ating pera, baka amagin hanggang sa mabulok yun, hindi niya na namagamit. Ayaw niyo naman dalhin sa bangko dahil kukunti ang porsyento na makukuha. Kaya mas maganda mag-invest kay God. Amen po? So napakabuti po ng Diyos, tayo po ay magbigay. Hallelujah. Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth, no heavens above, that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams, and here's my life, Lord, a sacrifice, oh, just to bless you. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. I just wanna move your get caught within your gaze, right here in your presence, God. It's where I wanna stay, oh, just to dwell in your house, spend my hours and my days on you, all on you. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vow. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Is it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vow. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. 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 Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sapagkat ikaw yung mabuting Diyos. Dakila ka sa bawat sipo sa amin. Salamat sa mga pagpapala na patuloy po naming nararanasan buhat lamang sa iyo. Ikaw po ang patuloy na nagbigay nito sa bawat sipo sa amin. Salamat po sa mga pinagkakakitaan po namin. Patuloy mo nga po itong gamitin. Pagpalain po ang mga company na pinag-workan po ng bawat sipo sa amin upang patuloy na gamitin mo na maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa bawat isa po sa amin. Tunay na mabuti ka sapagkat ang pribilehiyo na ito, O Lord God, na kami ay makapagbalik sa iyo ay nagagampanan po namin sapagkat tunay na sa iyo nagbuhat ang lahat ng bagay. Kaya Lord God, ibinabalik po namin sa iyo ang nararapat sapagkat we acknowledge na ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kami po ay buong pusong nananampalataya na ikaw ang magpuprovide ng lahat po ng aming pangangailangan.
Kaya naman po, Lord God, patuloy po naming dalangin sa mga kapatid na maghahawak ng pananalapi na ito. Salamat sa karunungan at sa puso at sa naisin ng bawat isa sa kanila na ito po ay magamit lamang sa iyong kalooban at sa nararapat. Gayun din po, Lord God, sa pinapanalangin po namin sa aming pong minimiti na bagong bahay panambahan, ang mga kaloob doon, O Father God, ay magiging sapat sapagkat Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Kaya kami po ay nananampalataya na ito po ay magaganap. Salamat, tunay ang pagpapala ay ibuhos mo sa bawat sa puso amin na narito sa bahay panambahan na ito. Tunay, Ikaw po ang patuloy nagbibigay ng provision and protection. Proteksyonan mo po ang lahat ng meron po kami sapagkat Ikaw ang tapat na Diyos at kami, Lord God, ay patuloy na susunod sa iyo sa ng buong puso sapagkat Ikaw ang unang umibig sa bawat sa puso amin. Kung paanong ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, alam po namin na ibibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Muli, sa ilamang po ang aming mataas pulit pagsamba sa pangalan po na yung Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Ngayon po tayo, ipagpipray po natin ang buwan ng November para po sa may mga birthday, anniversary. Tinatawag ko po kayo dito sa taas upang tayo mag-pray. Sige po. Madami palang may birthday ng November. Ano po? Tatanungin natin. Ilan ang birthday? November 9 po. Happy birthday kahapon. 13 po, si Pastora Tessie 3. 26. 18 po. 8 po. Kay Jerome po, 5. Sa kanya anak, sibling. Mag-anak po ni Joshua. 19 po. 23 po. May anniversary. Wedding anniversary po. 25 po sa legal na. November 3 po. November 7. 24 pa. Yan, marami. Marami ay tatlo. Daming may birthday. Sige po, marami tayong pupuntahan na may birthday. I-lens po natin yung mga kamay sa kanila at tayo po ay magpipray. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Dahil, Panginoon, marami pong magdaraos at magdadaos pa ng kanilang mga birthday, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, sa kanilang lahat, Panginoon. Pagpalain po ang buhay nila at marami pang kaarawan, Panginoon, ang maranasan nila, Panginoon. At anong mga desire ng mga puso nila, Panginoon, kayo po ang magkaloob ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Lord God, lalo mo silang patatagin sa kanilang pananampalataya. At kung ano man, Panginoon, ang kahilingan nila, Panginoon, sa iyo, kayo po ang magpala at magbigay, Panginoon, ng katugunan. Mahabang buhay pa ang dalangin namin sa kanila at sa mangdako sila magpunta, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon, at lalo silang magtiyaga sa kanilang mga pananampalataya upang, Panginoon, sa iyong ubasan ay patuloy mo silang magamit. Dalangin namin, Panginoon, nilayon po sila sa lahat ng anumang uri ng karamdaman, malayo sa anumang gawa ng kaaway, kundi ang iyong presensya lagi, Panginoon, ang manahan sa kanilang mga puso. Lord, lagi mo silang balutan na yung banal na dugo at pasaganahin mo ang buhay nila, Panginoon, at lalo mo po silang magamit sa iyong ubasan, Panginoon. Salamat po sa buhay nila na ikinabubuhay nila ngayon, Ama, dahil ikaw po ang magpala sa kanila. Kaya, Ama, patuloy pong kalusugan at kapayapaan, kagalakan ang patuloy, Panginoong, maranasan nila sa kanilang buhay. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God, pagkat ikaw, Panginoon, ang bigay buhay sa kanila, Panginoon, kaya ang kasaganan ay patuloy nilang mararanasan sa buhay nila bilang anak ng Panginoon. Dahil ikaw po ang Diyos namin na mayaman, may-ari ng lahat ng bagay, kaya anuman ang kahilingan nila, Panginoon, sa iyo, Lord, kayo po ang tumugon.
At sa lahat din po, Panginoon, may anibersaryo ng kasal, Panginoon, sa mga mag-asawa, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, na lalo mong pag-ibayuhin, Panginoon, ang kanilang pagmamahalan. Patuloy na sila ay maging daluyan ng mga pagpapala sa kanilang pamilya. Makita na ang mag-asawa ay patuloy na nagmamahala, naglilingkod sa Diyos. At ikaw, Panginoon, magpala, Panginoon, lalo mo, Panginoon, silang bigyan ng iba yung pagmamahal sa isa't isa, Panginoon. At patuloy mo rin silang, Panginoon, magkaisa sa paggawa sa iyo, Panginoon, manatili ang pananampalataya nila, Panginoon, sa iyo. At Lord, ang pamilya nila, Panginoon, patuloy magpalain, Panginoon. Pasaganahin po ang buhay ng lahat ng may birthday ngayon, may anniversary, Panginoon. Ingatan po sila, samahan mo sila saan man dapat sila magpunta. Lord God, ang mga tamang kabataan, Panginoon, lumago sila, Panginoon, patuloy sa pagkakahustong isip nila, Panginoon, ay patuloy kang makilala nila at patuloy na maging lingkod mo sila, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyo namin nahabilin ang buhay ng mga taong ito, Panginoon, yung mga anak na ito, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, ikaw, Panginoon, ang nagpapala, nag-iingat, at nagbibigay ng anumang, Panginoong kailangan nila. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, at sa iyo po namin, Ama, binabalik ang pinakamataas na papuri at samba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tayo po lahat ay punong-puno at nararamdaman natin ang love ng Lord. Kaya papurihan natin ang God natin. Praise the Lord! Thank you, Jesus, for loving us, for saving us. We thank you, O God. You inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father we will worship. In the kingdom of God we find our home.
sa iyo na aming banal at makapangyarihang Diyos. Tanggapin mo ang lahat ng papuri ng iyong mga anak, ang lahat ng aming mga pagpalakpak, ang lahat ng sinasambit na papuri ng iyong mga anak, Panginoon, ay para sa iyo lamang, O Diyos. Sapagkat ikaw lang ang natatanging tapat, makapangyarihan sa lahat, at karapat dapat paglaanan ng mga papuri na yan. Maaaring may mga dumarating na bagyo sa aming mga buhay, Panginoon. Merong mga pagsubok. May mga circumstances na ang bibigat. Merong super typhoon, O God. Pero mananatili kaming nakatayo. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon. Dahil sa katapatan mo. Merong patuloy na pag-asa. Merong tiyayakap sa amin, Panginoon. Matutumba ang lahat sa paligid namin pero mananatili kaming nakatayo dahil nalulukuban kami ng iyong banal na pakpak. At sa ilalim ng pakpak mo na yan, meron kaming refuge, merong kalakasan, merong pag-asa, at merong kapayapaan. Kaya purihin ka dakila namin, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa pag-asa na yon na ipinangako mo, Panginoon, na babalik ka para sa amin. At sa tuwing maririnig namin ang iba't ibang mga balita sa aming mga paligid, Panginoon, hindi kami matatakot nito, kundi lalong tatatag ang pananampalataya na meron kami. Hindi kami matataranta, Panginoon, kundi magiging stable yung paninindigan namin na meron kaming Diyos na babalik para sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, aming dakilang Diyos. At alam din namin, Panginoon, na kinakailangan din kaming tumayo, mangaral ng iyong banal na salita, pagsabi sa lahat ang iyong kabutihan, upang hindi lamang kami ang magkaroon ng kaligtasan, kundi mas marami pa pong mga tao. Ipakita namin sa mga magitan ng mga testimony na meron kami, Panginoon, na ikaw, na Jesucristo, na siyang babalik para sa amin. Ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay nagbabago ng buhay ng kanyang mga anak. At makikita ng mga mahal namin sa buhay, ng mga kapitbahay namin, ng lahat ng mga tao na nakakilala sa amin, na kami nga ay yung pinago ng Panginoon. Na ikaw na Diyos ang aming pinaglilingkuran. Dalangin din namin, Panginoon, na huwag kami masyadong ma-caught up nung idea ng second coming, na makalimutan na namin yung coming King. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang lagi naming isaisip ay ang papurihan ka, ang sundin ka, ang dakilain ka, ang maging ready sa second coming dahil ready kami na makaharap ang aming hari, ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Kaya naririto yung mga anak, Panginoon, kahit anong bagyo ang dumating sa buhay namin, kahit super typhoon pa yan, Panginoon, yung mga darating na bagyo ngayon, hindi kami matatakot sapagkat ikaw na Diyos namin ang pinaglilingkuran namin at ikaw ang aming hinihintay. Alam namin, Panginoon, na hawak mo ang aming kinabukasan. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka dakila namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa tao na ginamit mo sa oras na ito para muli ipaalala sa amin ang iyong banal na salita at ang kahalagahan ng pagbabasa nito. Ang kahalagahan na kinakailangang magpakalalim kami sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong banal na salita upang lalo kami maging handa sa iyong pagdating. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming associate pastor, O God, ang lahat ng kanyang heart's desire, ipagkaloob mo sa kanya. Ang mga sakit at karamdaman niya, Panginoon, bigyan mo ng kagalingan. At ikaw ang patuloy na mag-glorify sa buhay niya, O God. Bigyan mo patuloy siya ng anointing, dedication, wisdom, and knowledge sa iyong salita. At ang mga tao na ginamit mo, Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo rin sila, Panginoon, sa mga nag-exhort, nag-pray, sa lahat, Panginoon, ng mga music ministers namin, O God, pati yung mga nasa likod ng camera, yung mga sumalubog sa amin, yung mga kumamay sa amin, mga teachers na nagturo sa mga bata, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon, at ipagkaloob mo rin ang kanilang mga heart's desire. Maging ang mga tao, Panginoon, na naririto, Panginoon, umaten ang bawat isa kahit bumabagyo bilang patunay, Panginoon, na ikaw ay Diyos namin at ikaw ang prioridad sa buhay namin. Kaya, Panginoon, pagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ang iyong mga pangangailangan. Patuloy kang gumawa ng himala sa buhay ng iyong mga anak mo, Diyos. Hallelujah. Ang mga sakit at karamdaman ng iyong mga anak, Panginoon, pagalingin mo sa oras na ito, Diyos. Ang aming mga heart's desire, ibigay mo na po, Panginoon.
yan sa oras na ito. Kapatid, kung meron kang heart desire, kung meron kang prayer para sa Panginoon ngayon, ito yung oras para sambitin mo yan sapagkat nakikinig siya. Ano man yan, kaya niyang ibigay yan para sa iyo. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And may the good Lord of heaven bless you. May He protect you from all evil and preserve your life. May He protect you as you come and go and always guard you both from this day forth and forevermore. This we pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all God's children will say, Amen and amen.